Isang lalaki ang naghuhubad ng kanyang damit para ipakita ang kanyang mga tato. Punong-puno ang kanyang likod ng mga tato, pero hindi mo aakalaing ang mga guhit na ito ay ang mismong plano ng istruktura ng kulungan kung saan siya nakakulong. At ito rin ang susi sa kanyang pagtakas sa kulungan. Ang lalaking ito ay si Michael, isang henyong inhinyero sa istruktura. Ngunit 3 araw pa lamang ang nakalipas, tinutukan niya ng baril ang isang bangko. Nakapagtataka, matapos niyang makuha ang 500,000 dolyar, hindi siya tumakas. Sa halip, sinadya niyang hintayin ang mga pulis para arestuhin siya. Sa korte, tinanggihan ni Michael ang lahat ng depensa mula sa kanyang abogado. Abogado, naguguluhan ako. Hindi ka naman kinakapos sa pera. Bakit mo tinalikuran ang iyong karera para magnakaw ng bangko? Si Michael ay mayroon lamang isang kahilingan, na makulong sa kulungang pinakamalapit sa kanyang bahay. Ang kulungang ito ay may napakahigpit na seguridad. Ang malupit at bayolenteng warden, si Michael, pagdating pa lang ay tinuruan na agad ng leksyon. Isang bilanggo ang inatake at nakahandusay sa isang lawa ng dugo. Ang ibang mga bilanggo naman ay naghiyawan at nag-cheer. Si Michael ay nasa itaas. Nasaksihan niya ito at hindi makapagsalita. Ipinakilala siya ng kanyang kapwa bilanggo na si Zucker. Ang lalaking iyon ay si Cooper. 30 taon na ang nakalipas, ninakaw niya ang isang eroplano na may 1.5 milyong dolyar at tumakas sa pamamagitan ng parachute. Yang payat na itim na yan, basta may pera siya, makakahanap siya para sayo ng kahit anong bagay dito. Grabe ang diskriminasyon dito. Ang itim at puti, hindi magkasundo. May gulo na pwedeng sumabog kahit anong oras. Pero ang talagang nakaagaw ng pansin ni Michael ay ibang tao. Ang pangalan niya ay Lincoln, isang mapanganib na kriminal. Binaril niya ang kapatid ng bise-presidente. Sa susunod na buwan, ikukuryente na siya. Bago ka lang dito, bakit ka interesado sa taong yan? Dahil kapatid ko siya. Kaya pala, ang pakay ni Michael ay tulungan ng kanyang kapatid na makatakas. Palagi niyang pinaniniwalaan na hindi pumatay si Lincoln at pinagbintangan lang siya. Ang unang hakbang ni Michael para lapitan si Lincoln ay puntahan si John, ang malaking boss ng sindikato sa kulungan. May mataas na posisyon si John at sinuhulan niya ang mga gwardya para pamahalaan ang isang pagawaan sa loob ng kulungan, kung saan nagtatrabaho si Lincoln, at hindi madaling makapasok sa pagawaang ito. Binigyan ni Michael si John ng isang origami na crane, umaasang makikipagnegosasyon. Nakita ni John na baguhan si Michael kaya hindi niya ito pinansin. Pinalayas niya ito. Nang araw na iyon, biglang inanunsyo ng gwardya na gustong makita ni Warden si Michael. Ipinaalala ni Zucker na walang sino man dito ang napansin ng Warden. Siguradong may binabalak siya sayo. Dumating ang Warden, at prangkang sinabi sa akin na nag-imbestiga siya tungkol sayo. Nabalitaan kong magaling ka raw sa mga istruktura. Ilang buwan na akong nagtatayo ng modelo ng Taj Mahal para sa asawa ko. Pero habang tinatayo ko, parang hindi matibay at bumabagsak. Umaasa ako na matutulungan mo ako dito sa loob ng kulungan. Ang mapabuti ang loob ng warden ay isang napakalaking oportunidad. Pero diretsahang tumanggi si Michael. Kasabay nito, nakatanggap ng balita si Boss John. Nakakuha ang mga tauhan sa labas ng isang litrato at isang crane. Ang taong nasa litrato ay ang saksi na nakakita kay John na pumatay. Sinubukan ng mga tauhan niya sa labas na patahimikin siya, pero hindi sila nagtagumpay. Biglang naalala ni John ang origami crane ni Michael. Siguradong alam ng batang to kung nasaan ang saksi. Kaya dinala ni John ang mga tauhan niya para tanungin si Michael, pero hindi siya umamin. Nagkaroon ng gulo. Pumutok ang baril. Ipinag-utos ng warden na ikulong si Michael sa soliteryo sa loob ng 70 araw. Nagulat si Michael. Sa loob ng 70 araw, papatayin na ang kapatid ko. O gusto mong tulungan kitang tingnan ulit ang modelo ng Taj Mahal? Nang marinig yun ng warden, nagbago agad siya ng isip. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Michael sa infirmary. Nagpanggap siyang may diabetes para magpa-injeksyon ng insulin, pero ang totoo, sinusuri niya ang lugar. Nagpaplano siya para sa pagtakas dahil ito ang pinakamalapit sa pader at hindi gaanong nababantayan. Kasabay nito, makakabuo siya ng magandang relasyon sa nurse. Pero dahil sa madalas na pag-injeksyon ng insulin, nanginginig ang kamay niya. Lumapit si Michael kay Benjamin, ang parmasyutiko sa kulungan, para bumili ng gamot na pumipigil sa insulin. Pagbalik sa selda, nakatanggap si Michael ng imbitasyon mula kay John para magtrabaho sa pagawaan. Ito rin ang pagkakataon para makapag-usap sila ng kanyang kapatid. Diretso raw si Michael, pumunta siya rito para ilabas ka. Sa tingin ni Lincoln, imposible raw tumakas sa kulungang ito. Pero nagkataon,
ang dating tagapamahala ng kulungan. Dating kasamahan ni Michael, kaya alam niya ang istruktura nito. Ipinateito niya ang mapa ng kulungan at ang buong plano sa katawan niya. Napansin ng isang preso na walang tubig sa kulungan. Agad na pumasok ang mga gwardya sa selda. Nagsagawa sila ng inspeksyon para sa mga kontrabando dahil kapag walang tubig, hindi maitatapon ng mga preso ang mga ito sa inidoro. Alam ni Zucker na pamilyar na taktika ito ng mga gwardya. Agad niyang sinabihan si Michael na itapon ang maliit na kutsilyo sa ilalim ng mesa. Ngunit nahuli sila ng gwardya. Balak ni Chief Bellick na parusahan si Michael. Ngunit dumating agad ang warden dahil tinulungan siya ni Michael na tapusin ang modelo ng tasmahan. Kaya pinapaboran siya ng warden at pinarusahan si Zucker sa soliteryo. Ang unang hakbang sa plano ng pagtakas ay ang paghukay ng tubo sa loob ng selda, kaya kailangan ni Michael ng isang tornilyo. Pinag-aralan niya itong mabuti bago pa man siya pumasok sa kulungan. Ang tornilyo ay dapat na tamang uri at materyales pagkatapos ng ilang pagmamasid. Nakahanap siya ng isang angkop na tornilyo at palihim na tinanggal ito gamit ang isang barya. Sakto namang dumating si T-Bag. Si T-Bag ay isang baliw, brutal na mamamatay tao, ngunit may kakaibang karisma. Ang gwapong hitsura ni Michael ay nagpukaw ng damdamin sa kanya. Kung mahigpit mong hahawakan ang bulsa ko, sisiguraduhin kung walang sino man dito ang mang-aapi sa iyo. Nakita ni Michael na nakatitig siya sa kanya kaya't diretsahan siyang tumanggi. Galit na galit si T-Bag at pinalayas siya. Ang tornilyo ay kalahati palang natatanggal. Nagbabala si T-Bag na magkakaroon ng malaking giyera dito sa pagitan ng mga itim at puti kung wala ako para protektahan kayo. Bugbugin ka ng mga itim. Kinabukasan, bumalik si Michael at hinarang na naman siya ni T-Bag. Napilitan si Michael na ibigay ang tornilyo sa kanya. Nang makita silang naghaharap, binalaan ni Warden si T-Bag at sinamantala ang pagkakataon para ibigay ang tornilyo sa mga tauhan niya. Palihim na pumasok si Michael sa selda ni T-Bag para bawiin ang tornilyo. Pero nahuli siya ng dalawang lalaki. Mabilis na nag-isip si Michael, gusto kong sumali sa inyo. Si Michael, na laging neutral, ay piniling pumanig sa mga puti. Labis itong ikinagalit ni Benjamin sa itaas. Nang araw na iyon, nakakuha si Benjamin ng gamot na pumipigil sa insulin. Inilapit niya si Michael sa isang tagong lugar. Biglang sumulpot ang ilang itim at pinatumba si Michael. Binabalaan siya na nagkamali siya ng panig. Binato nila ang isang basyong bote sa lupa at umalis. Nawala ang tornilyo. Wala na rin ang gamot. Michael, hindi niya inaasahan na ang kanyang maingat na plano ay magkakaroon ng maraming pagsubok. Dito, walang sino man ang basta-basta. Sinisita ng gwardya ang isang bilanggo na hindi sumusunod sa utos at humakbang pasulong. Nakita ng mga gwardya ang gulo kaya humingi sila ng dagdag na tauhan. Sumiklab ang labanan. Naglambasan ng mga patalim ang mga itim at puti at nagkagulo. Biglang sumugod ang kasintahan ni T-Bag. Akala niya, sisirain ni Michael ang relasyon niya sa leader. Kaya kinuha niya ang tornilyo para patayin si Michael, pero hindi sapat ang kanyang katawan para talunin si Michael. Inagaw ni Michael ang tornilyo nang biglang lumitaw ang isang itim. Paulit-ulit niya itong sinaksak sa dibdib. Bumagsak siya sa bisig ni Michael. Galit na galit si T-Bag nang makita niya ito. Nang makita ang kanyang kalaguyo na bumagsak, napigilan ng gwardya at naghagis ng granada ng usok. Nagmadaling bumalik sa kanilang selda ang mga preso. Si Michael ay natakot dahil puno ng dugo ang kanyang damit. Muling nagbanta si T-Bag kay Michael, sigurado akong mamamatay ka bukas. Pagkatapos, nagkamali ng akala si Benjamin na si Michael ang salarin at ibinalik ang gamot sa kanya. Uminom ng gamot si Michael at pumunta sa infirmary para magpasuri ng blood sugar. Habang malapit nang lumabas ang resulta, nag-aalala si Michael dahil kung normal ang resulta, hindi na siya makakapunta ng madalas sa infirmary. 1,800 per liter. Mukhang may diabetes ka nga. Nang marinig ang resulta, nakahinga ng maluwag si Michael. Bahagyang nagduda ang doktor sa reaksyon ni Michael. Pagkalabas ni Michael ng silid, dinakip siya ni John at ng kanyang mga kasamahan. Dinala sa isang bodega. Gusto pa ring malaman ni John kung nasaan ang saksi. Hindi syempre pumayag si Michael na magsalita. Inutusan ni John ang kanyang mga tauhan na habarin ang sapatos niya. At pagkatapos ay tutukan ang dalawang daliri niya sa paa. Bibigyan kita ng 3 bilang. Kung magsasalita ako, tiyak na mamamatay ako. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi pa rin pumayag si Michael na magsalita kaya tinapakan ni John ang dalawang daliri niya sa paa. Dinala si Michael sa emergency room. Labis na nag-alala si Dr. Sarah para sa kanya. Pagkatapos,
Hinanap niya si Chief Bellick at sinabing kailangang iulat ang espesyal na kaso. Pero sinabi ni Bellick, na laging nagpapahirap kay Michael, na huwag siyang makialam. Kaunti na lang ang oras, walang panahon para magpahinga si Michael. Sa pagkakataong ito, pinalaya si Zucker matapos ang kanyang solitary confinement. Ang unang hakbang na kailangan ni Michael ay maghukay ng tunnel sa loob ng selda. Kaya napilitan siyang sabihin ito sa kapwa niya preso na si Zucker. Kaya kailangan niyang subukan ang pagiging mapagkakatiwalaan ng taong ito. Una, nagpanggap si Michael na nagtatago ng cellphone. Sinasadya niyang ipakita kay Zucker. Tapos pinakiusapan ng kapatid niyang si Lincoln na magsumbong sa hepe ng pulisya. Mabilis na hinanap ni Bellick si Zucker para kausapin. Talagang mapagkakatiwalaan si Zucker. Sa huli, wala siyang sinabi kahit isang salita, pero sa kasamaang palad, tuluyan na siyang nawalan ng pagkakataong makita ang kanyang kasintahan. Galit na galit siya at hinanap si Michael para tanungin. Doon niya nalaman na ang tinatawag na cellphone ay isa lang palang bar ng sabon. Naghahanda kaming tumakas. Sana sumama ka rin. Pero tumanggi si Zucker para hindi madamay. Humiling si Zucker na ilipat siya ng selda. Sadyang inilipat ni Bellick sa kanya ang isang bagong kasama sa selda. Mula sa mental ward, tinitingnan ni Michael ang matalas na tingin niya. Alam niyang hindi siya basta-basta. Sa kabilang banda, si T-Bag, dahil sa pagkamatay ng kanyang kasintahan, ay laging naghahanap ng pagkakataong patayin si Michael. Samantala, si John, ay kailangan ding hanapin ang kinaroroonan ng saksi. Pinipilit ng mga dating tauhan si John, at tinakat pa siya gamit ang kanyang anak. Inilabas ni John ang dalawang daliri sa paa, sinasabing hindi nagpatalo ang batang ito. Pagkatapos, kinausap niya si T-Bag. Alam kong mayroon kang galit sa kanya, kaya bakit hindi tayo magtulungan para patayin siya? Sapilitang dinala ng mga tauhan ni John si Michael sa isang bodega. Balak ni T-Bag na bigyan siya ng leksyon pero pinatumba siya ni John. Naiintindihan ni John na hindi magpapadala si Michael sa dahas. Nagdesisyon siyang baguhin ang paraan para makipagnegosasyon. Sinabi ni Michael ang kanyang kahilingan. Pagkatapos naming tumakas sa kulungan, kailangan namin ng isang helicopter para mabilis na makatakas. Para maiwasan ang pagkubkob ng mga pulis, at si John ay may isang kumpanya ng abasyon sa labas. Ito rin ang dahilan kung bakit pinapanatili ni Michael ang relasyon niya sa kanya, para mapatay ang saksi at makalabas ng maaga. Sumali si John sa grupo ni Michael na tatakas. Pero lumabas ang problema, ang kasama ni Michael sa selda ay isang baliw. Hindi siya maaasahan sa pagtakas. Si Michael ay makakagawa lang ng trabaho sa gabi, kapag mahimbing na ang tulog nito. Pero nang makalahati na siya, naramdaman niyang may tao sa likod niya. Paglingon niya, nakatitig sa kanya ang kasama niya sa selda. Gabing-gabi na, nakakatakot, hindi ba, Lincoln? Ilang linggo na lang at ikaw ay seselyahan. Kaya tinanong siya ni Michael kung gusto niyang tumakas dito. Pero tumanggi siya agad. Alam niyang kahit makatakas siya, ikukulong pa rin siya. Sa mental hospital, araw-araw iinom ng gamot at ituturok. Mas mabuti pang maginhawa na lang dito. Dahil hindi niya mahikayat si Michael, nag-isip siya ng ibang paraan. Nang araw na iyon, dumating ang doktor para painumin siya ng gamot. Nagpakita siya na nakikipagtulungan. Pero pagkaalis ng doktor, idinure niya ang 2 tableta na itinago niya sa bibig niya. Mukhang hindi naman siya tanga. Pagkatapos, napansin niya ang tato sa katawan ni Michael. Pilit niyang pinahuhubad kay Michael ang kanyang damit para makita niya. Agad namang tumanggi si Michael, pero lalo lang nitong pinukaw ang kanyang interes. Araw-araw na lang sumusunod. Si Michael, pansamantalang hindi makahukay sa selda, pero nagmamadali ang oras. Hindi maaaring maghintay si Michael. Kailangan niyang kumilos mula sa infirmary muna. Humingi siya kay John ng isang bote ng herbicide, tapos palihim na kumuha ng isang bote ng hydrogen peroxide sa bodega. Pagbalik sa selda, inubos niya ang laman ng 2 toothpaste. Inilagay niya doon ang 2 gamot, tapos pumunta sa infirmary. Nang walang nakatingin, pinaghalo niya ang 2 gamot at ibinuhos sa kanal. Ang 2 gamot ay nagkaroon ng malakas na reaksyon, kinain ang tubo sa ilalim. Kapag tumakas sila, dadaan sila dito papunta sa medical bay. Sa kabilang banda, si Zucker, kamakailan lang ay tumatawag sa kanyang girlfriend. Hindi niya sinasagot ang telepono, at kung sasagutin man niya, ilang salita lang ang sasabihin niya. Dumating din ang araw ng pagdalaw, pero hindi ang girlfriend niya ang dumating, kundi ang pinsan niya. Mula sa bibig nito, nalaman ni Zucker na inagaw na pala ng pinsan niya ang girlfriend niya. Kinutya pa siya nito sa harap niya. Dahil dito,
Nagalit siya ng husto kaya nasabi niya ang kanyang katutubong wika. Nang gabing iyon, nakahiga siya sa kama at tinitingnan ang litrato niya kasama ang kanyang girlfriend. Kung hindi siya lalabas, baka sumama ang girlfriend niya sa iba. Kinabukasan, nagmadali siyang hanapin si Michael. Gusto kong tumakas kasama ka. Pumayag naman si Michael. Pero ang problema sa ngayon ay ang baliw na kapwa bilanggo. Palagi siyang nakabuntot kay Michael at gustong makita ang tato. Sinusubukan pa nga siyang habaran habang natutulog. Labis na natakot si Michael. Nang araw na iyon, bumalik si Michael sa kanyang selda. Nakita niya ang 5 o 6 na kakaibang guhit sa kama. Tiningnan lang ito ng lalaki ng ilang beses. Naiguhit na ang mga tato sa katawan ni Michael. Kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi maintindihan ang mga disenyong ito, lalo na ang mga tattoo artist para kay Michael. Hindi rin niya alam noon kung ano ang ibig sabihin ng mga yun. Nagpapanik si Michael, baka mabuko ang plano kapag hindi siya pinalayas. Ilang beses na inuntog ni Michael ang ulo niya sa bakal na pinto at sumigaw ng tulong, narinig ng mga gwardya. Dali-dali silang pumunta at nakita ang mga dugo sa mukha ni Michael. Akala ng lahat, inatake na naman siya ng kapwa niya preso, kaya sa pilitang dinala siya ng mga gwardya. Nagkita muli ang dating ka-cellmate niyang si Zucker at si Michael. Opisyal na siyang sumali sa grupo para tumakas. Sinamantala nila ang gabi para simulan ang kanilang sikretong plano. Sinabi ni Michael na sinadya niyang gumawa ng ingay. Kumanta naman si Zucker, at sinamantala ni Michael ang pagkakataon. Binuksan niya ang pinto patungo sa kalayaan. Pinaghirapan ni Michael. Sa wakas, nakahukay siya ng lagusan sa loob ng selda. Ang mga nasa likod ng pagpapahamak sa kanyang kapatid ay tila napansin na ang balak ni Michael. Nagpadala sila ng 2 ahente ng FBI para kausapin ang warden at utusan siyang ilipat agad si Michael. Naglabas pa si Michael ng litrato para takutin siya. Lumabas na may lihim na relasyon ang warden. Pagkatapos, namatay ang bata, pero hindi alam ito ng kasalukuyang asawa niya. Ginamit ito ng ahente para takutin siya at pilitin siyang ilipat si Michael. Nahirapan ang warden. Hindi pa tapos ang modelong ibibigay niya sa asawa niya. At saka, mas malaki ang kapangyarihan ng kalaban kaysa sa kanya. Sa kawalan ng pag-asa, hinanap ng warden si Michael at sinabing kailangan niyang umalis ngayon. Agad na nagulat si Michael at sinabi ang totoo. Sinabi niya na malapit nang maupo sa silya ang isang bilanggo. Ang lalaking yun ay ang tunay niyang kapatid. Pumasok siya rito para makasama ang kanyang kapatid sa mga huling araw nito. Nakikiusap siya na huwag siyang ilipat, pero wala ring magawa ang warden. Sinamantala ni Michael ang oras ng pananghalian para tanungin si Cooper kung may paraan para maiwasan ang paglilipat. Tama ang taong tinanong niya dahil ilang beses nang inutusan ng kulungan na ihiwalay siya sa kanyang alagang pusa, pero nalulusutan niya ito. Sabi ni Cooper, magsulat ka lang daw ng reklamo, na sinasabing nilalabag ang iyong mga legal na karapatan. Kapag naghain ka sa korte, obligado silang dinggin ito, at aabutin din ng 1 buwan ang pagdinig. Sa oras na iyon, nakatakas ka na. Bumalik si Michael sa kanyang selda para maghain ng reklamo. Dahil legal na proseso rin ito, napilitan ang warden na maghintay. Muling nagkaroon ng oras si Michael para sa kanyang plano sa pagtakas. Araw-gabi niyang pinag-aaralan ang tunnel, habang tumutulong naman si Zucker na bantayan siya. Sinusundan niya ang tato sa kanyang katawan at mabilis na sumusulong. Sa wakas, nakarating siya sa tuktok ng selda, ngunit sa kabilang banda, tinitingnan ni Zucker ang kanyang relo. Labis siyang nag-aalala dahil malapit na ang head count at hindi pa rin siya nakikita. Bumalik si Michael, at mabilis na pumunta si Chief Bellick sa selda ni Michael. Sa pagkakataong ito, nakaupo ng kalmado si Michael sa bubong. Maingat na pinag-aaralan ng ruta at pagkakasunod-sunod ng pag-alis ng mga pulis. Mabilis na kumalat ang balita, nagkagulo ang kulungan. Nakarating din ang balita sa warden, bigla niyang naalala. Hindi kaya si Michael ang tumutulong sa akin sa paggawa ng modelo. Kaya dali-dali siyang pumunta sa opisina. Anong nangyayari? Sa wakas, nalampasan na ni Michael ang pagsubok na ito. Pero ang sumunod na sinabi ng warden ay nagdulot sa kanya ng pagkadismaya. Lumalabas na matapos maghain ng reklamo si Michael, 2 ahente ng FBI ang dumiretso sa bahay ng warden. Gamitin ang kanyang mga kalokohan para takutin siya. Pilitin siyang ilipat agad si Michael, ang warden na nagmamahal sa kanyang asawa. Sa ilalim ng matinding pressure, napilitan siyang paalisin si Michael. Kaya lahat ng pagsisikap niya ay nasayang lang. Bigurin ang plano niyang pagtakas. Mabigat ang hakbang ni Michael palabas ng gate para magpaalam sa lahat. Nang malapit na siyang lumabas ng gate, dumating ang warden para pigilan siya. Sa wakas, natauhan din siya.
Sa halip na patuloy na lokohin ang kanyang asawa, mas mabuti pang sabihin ang totoo at harapin ito ng tapat. Ang pinakamahalaga sa isang relasyon ay ang tiwala sa isa't isa. Kaya hindi na niya kailangang magpakumbaba sa harap ng dalawang yun. Dahil hindi umubra to, may naisip na namang ibang paraan ang mga nasa likod. Madalas nang nag-iinspeksyon ang warden, kaya sobrang bagal ng pagtakas ni Michael. At saka, kailangan niyang hukayin ng isang pader. Hindi lang sapat na oras ang kailangan dito, kailangan din niya ng tulong. Pero ang tanging paraan para hindi sila ma-inspeksyon ay ikulong ang lahat ng preso sa soliteryo. Kaya naisip ni Zucker ang isang plano, palihim na sisirain ni Michael ang kuryente sa itaas. Dahil nasira ang aircon sa mga selda, hindi na nakatiis ang mga preso. Ang nakakapasong init ay nagdulot ng pagkayamot at pagkabuwisit sa bawat isa. Walang magawa ang warden kaya ipinag-utos niya na ikulong sa soliteryo ang lahat sa loob ng isang araw. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ang gusto ni Michael, sapat na oras para makapagtrabaho siya. Sa pagkakataong ito, kailangan niya ang tulong ni Zucker. Sa mga oras na ito, ang mga preso sa ibaba ay umaasa sa kanilang bilang at labis na nagagalit. Itinuturo at sinisigawan ang warden. Dumating si Chief of Police Bellick sa lugar. Hindi inaasahan, si T-Bag na sabik ay nagbitiw ng panunukso. Hindi si Zuko ang sheriff. Papatayin kita. Ang mga salitang ito ang nagpasiklab sa mga nasa loob. Sinubukan nilang sirain ang pinto ng kulungan. Di nagtagal, lumuwag ang mga tornilyo sa itaas. Nagwala ang mga preso. Si T-Bag ang kumontrol. Binuksan ang lahat ng pinto ng selda. At hindi alam ni Kai kung sinong gwardya ang nagpabeya at nahulog ang susi sa paanan niya. T-Bag, para silang nakakuha ng ginto. Samantala, si Michael ay gumagawa ng simpleng projector. Ipinapakita ang disenyo sa dingding at binigyan si Zucker ng drill. Sabihin mo sa kanya na puntiryahin ang guhit sa dingding at maghukay. Pero hindi nila alam na ang takip sa itaas ay natanggal na. Sa gitna ng kaguluhan, anumang oras ay maaaring mabunyag. Isang lalaking itim ang biglang sumugod sa silid pagamutan. Sinakal si Doktora Sara, buti na lang at nakapalag siya at nakatakbo papasok. Pero nakakainis, ang bilanggo na katatapos lang niyang gamutin. Nang malaman ng tungkol sa kaguluhan ay naging baliw din. Ang target ay si Sara sa loob. Sa pagkakataong ito, ang reinforcement team sa labas ay sa wakas dumating na. Agad ding nakarating sa gobernador ang balita tungkol sa kaguluhan. Tinawagan niya ang warden. Nag-aalala siya para sa kanyang anak na si Sara. Sa loob, pinahirapan ng mga preso ang mga gwardya. Sinunog nila, nagnakaw, ginawa nila ang lahat. Habang tinuturuan ni T-Bag ang isang gwardya, hindi sinasadyang napunta siya sa selda ni Michael. Matapos sipin ng gwardya, lumitaw ang butas sa kanyang harapan. Buti na lang at napigilan siya ni John. Si T-Bag, na hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo, ay nakita ang butas sa kanyang harapan. Gustong-gusto niyang sumali agad sa grupo ni Michael na tatakas, pero binugbog ng husto ang bagong Kai. Nakita rin kasi niya ang butas. Iminungkahi ni T-Bag na patayin na siya agad. Pero sabi ni Michael, bawal pumatay dito. Inutusan niya si Zucker na magpatuloy sa trabaho, tapos napansin niya na nakakulong si Sara sa loob ng medical room. Sa labas, naghagis ang mga preso ng mga libro at sinindihan ng apoy para makalikha ng usok. Sinubukan niyang apulahin ang apoy pero bigla siyang hinawakan sa braso. Pero sa mismong oras na to, bilisan niyo, kayong dalawa, sumunod kayo sa kisame sa itaas. Pero ang sikretong tunnel na to, kahit ikaw ay hindi alam. Nagdududa siya at hindi maintindihan kung paano nalaman ni Michael. Dinala siya ni Michael sa itaas, kaya ang relasyon nilang dalawa na dati ng pamilyar ay mas lalong naging malapit. Hindi pa man sila nakakapag-romansa. Hinabol na sila ng itim na lalaki mula sa likod. Nagmamadali siyang sumugod kay Sara. Hinarang ni Michael at nag-away silang dalawa. Sinamantala ni Michael ang pagkakataon na itulak ang itim na lalaki. Nagmadali silang tumakas. Sa oras na to, dumating na ang rescue team sa labas. Handa na rin ang mga sniper kapag nailayo na ni Michael siya sa panganib. Biglang lumitaw ang isang pulang tuldok sa kanya. Dali-daling hamarang si Sara sa harap niya para takpan ang paningin. Sa pagkakataong ito, hinabol din ng lalaking itim ang mga sundalo at pinaputukan ang loob. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Michael at ligtas na nakatakas. Nakabutas na rin sina Zucker at John sa pader sa ibaba. Sa wakas, naniwala na rin sila na si Michael ang siyang makakapaglabas sa kanila. Sa labas, nakita ng gobernador ang kanyang minamahal na anak na babae. Sa wakas, kampante na.
iutos ng simulan ang paglilinis. Pero ang agarang problema ngayon ay kung paano haharapin ang gwardya na ito. Si T-Bag ay gustong patayin siya, pero sabi ni Michael, hindi pwede. Ang pinaka-importante kay T-Bag ngayon ay kung paano itago ang sikreto. Ang plano sa pagtakas, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at sinaksak ang gwardya. Nakita ito ni Cooper na dumadaan. Mabilis na nasupil ang kaguluhan. 5 miyembro ng grupo na tumakas. Nakilala na rin, si Michael, ang kanyang kapatid na si Lincoln, si Zucker, si John at si T-Bag, na hindi pa kinikilala, tapos na ang tunnel. Maaari kayong isa-isang pumasok mula sa selda ni Michael. Pero ang problema, ang kapatid niyang si Lincoln ay nakakulong ng hiwalay. Kaya kailangang gumawa ng hiwalay na daanan para sa kanya. Kaya tiningnan niya ang storage room sa tabi, at lumalabas na ang ilalim nito ay konektado sa tunnel na hinukay kanina. Kailangan lang bumaba ni Lincoln mula dito, at magkikita ang dalawa sa ibaba. Iminungkahi ni John na lumikha na lang ng sunog sa loob. Magpapadala ang mga gwardya ng mga preso para maglinis para magkaroon sila ng oras para magtrabaho. Pero pagbukas pa lang ng pinto ng bodega, tutok agad ng baril ng gwardya. Lumang na pala ang impormasyon ni John. Ginawa na itong pahingahan ng mga gwardya. Hindi ito daan. Kailangan humanap ng ibang paraan. Ibinaling ni Michael ang tingin niya kay Cooper. Kahit bawal na ang bodega ngayon, palaging nagtatrabaho doon si Cooper. Tinanong ni Michael kung matutulungan siya nitong gumawa ng sunog. Diretsahang tumanggi si Cooper. Muling napunta sa pagkabalam ang plano. Noong nakaraang gulo, nawala ang alagang pusa ni Cooper. Kaya labis siyang nag-aalala na malaman ni Michael ito. Isang gabi, umakyat siya sa tubo at nakita ang isang pasang ligaw. Kaya ibinalik niya ito kay Cooper, at labis siyang nagpasalamat kay Michael. Muling humingi ng tulong si Michael sa kanya, ngunit ayaw nang magkamali ni Cooper kaya tumanggi siya. Nang araw na iyon, hinanap ni Chief of Police Bellick si Cooper. Lumalabas na ang gwardiya na napatay noon, ay matagal na niyang kaibigan, at saka, ang bangkay ay natagpuan sa harap mismo ng selda ni Cooper. Gusto ni Bellick na hanapin ang salarin para tanungin si Cooper, na alam niyang nakagalit siya ng ibang tao sa loob ng kulungan. Kung ano ang kahihinatnan kaya pinili niyang manahimik. Kinabukasan, pagbalik ni Cooper sa kanyang selda, nakita niyang nakapalibot ang lahat sa pintuan ng kanyang selda. Pagpasok niya, nakita niyang patay na ang kanyang alagang hayop. Sa kama, labis na nasaktan si Cooper. Malinaw na ang salarin ay si Chief of Police Bellick. Pagkatapos, pumunta siya sa storage room, kinuha ang sigarilyo ni Bellick at nanigarilyo. Hindi nagtagal, ang makapal na usok ay nakaakit ng atensyon ng lahat. Nakita na lang nilang kalmadong lumabas si Cooper mula sa loob. Ang bilanggo na ito ay wala pang 1 linggo sa kulungan. Nagbigti siya. Bata pa siya nang dumating dito. Sa kasamaang palad, napunta siya sa selda ni T-Bag. Pagkatapos, nagsimula ang walang tigil na pagpapahirap. Noong nakaraan, sinunog ni Cooper ang bodega ng mga gamit ng mga pulis. Dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. Natuklasan nila na ang pinagmulan ng apoy ay isang upos ng sigarilyo. Sa pagkakataong ito, dumating ang mga tauhan ni T-Bag para magsumbong. Sinabi nilang alam nila kung sino ang sumaksak sa Sky Guard noong nakaraang riot. Si Bellick, na naghahanap ng salarin, ay biglang nagka-interes. Galit siya kaya't nang puntahan niya ang selda, natuklasan nga niya ang litrato ng anak ng warden na patay sa ilalim ng kama ng bilanggo. Kumpleto ang ebidensya at saksi. Kahit anong gawin niya, hindi niya maitatanggi ang krimen. Nag-iwan din ito ng marka sa puso ng tauhan na pinilit magsumbong. Matapos danasin ang pagpapahirap sa katawan at isipan, hindi na niya kinaya at humingi ng tulong kay Michael habang naglilinis. Pero si Michael mismo ay maraming iniisip, wala siyang panahon para tulungan siya. Kinabukasan, sa mismong selda, sa harap ng lahat, nagbigti siya dahil sa malaking sunog sa storage room ni John. Sa wakas, nakuha ko na ang clearance. Sabi ni Sheriff Bellick, papasukin ko kayo para maglinis. Magpalitan kayo sa pagbabantay sa iba. At yung iba naman, kunin nyo ang mga maso at magpakahirap maghukay ng tunnel para iliga ang iba. Ang mga piraso ng bato ay palihim na inilalabas tuwing recess. Pero sa kasamaang palad, napansin ni Benjamin ang mga ito, kahit hindi niya alam kung anong ginagawa nyo. Pero siya ay nagtataka at naghihinala. Sa sandaling ito, isang boss ang dumating sa kulungan. Mayroon na namang bagong dating, kasama ang isang baguhan na isang magnanakaw. Kaka-rating pa lang niya, gusto na agad niyang makipagkaibigan at sumali. Ang grupo ni T-Bag ay muling gagawa ng hakbang.
Gaya ng dati, basta hawakan mo ang bulsa ko. Sigurado akong walang mang-aapi sa'yo dito. Nang makita ang kamay niyang hindi mapakali, nagdesisyon agad ang baguhan. Anong ginagawa mo? Hayop ka. Dahil dito, napatawa si T-Bag at nagsimula na naman ang walang humpay na pagpapahirap. Nakita ni Michael na bumabalik na naman siya sa dati kaya binalaan niya ito. Pero hindi siya natakot dito. Napagtanto niya dahil sa pagkamatay ng tauhan niya noon, na kailangan siyang turuan ng leksyon. Nang araw na iyon, pinatawag siya ni Michael sa bodega. At nang hindi siya nakatingin, pinalo niya ito ng pala sa tuhod. Matapos turuan, sumunod naman si T-Bag. Lumayo siya kapag nakakakita ng bagong dating. Nang araw na iyon, ang malaking boss ng sindikato. Biglang pinatawag si John ni Bellick at sinabing hindi na siya ang boss ng pagawaan. Nagtatago pala si John ng isang kumpanya sa labas. Buwan-buwan niyang sinusuhulan si Bellick. Pero nitong buwan na ito, wala pa ring dumarating. Nalaman niya na nag-bankrupt na pala ang kumpanya nito. Ang plano nilang pagtakas, na nagkakaroon na ng progreso, ay biglang nabigo. Ang dating tauhan niya ay siya na ngayong may-ari ng pabrika. Lahat pala ay minamanipula ng mga nasa labas. Nagmamadali nilang tinanong si John tungkol sa kinaroroonan ng saksi. Dahil dito nakasalalay ang buhay ng maraming tao. Nang makita ang bagong team na pumasok sa storage room ni Tim, parang umakyat sa lalamunan ang puso ng lahat. Kung matuklasan nila ang butas, mabubunyag ang buong plano. Pero buti na lang at may tabing, nagtatrabaho kayo buong araw, na walang natuklasang kakaiba, pero habang tumatagal ito, mas lumalaki ang panganib na mabunyag. Kailangang maghanap agad ng paraan para malutas ito. Kaya dinala ni Michael si John, para makipagkita sa isang tao sa labas para makipag-usap. Nagpresyo si Michael ng $200,000, bago niya ibigay ang lokasyon ng testigo. Kinuha naman ni John ang litrato ng dating girlfriend ng kanyang kapatid. Dahil sa pananakot, napilitan si Michael na sabihin ang lokasyon ng saksi. Nang malaman ng lahat ang lokasyon, agad silang nagmaneho papunta. Ngunit pagkababa pa lang nila ng sasakyan para sumugod, naroon na ang mga pulis na nag-aabang. Isa-isa silang inaresto. Lumalabas na tinawagan na pala ni Michael ang kanyang kasintahan sa labas. Pinakiusapan niya itong magsumbong sa pulis. Ito pala ay isang palabas na binuo nilang dalawa. Matapos makamit ang layunin, si John ay muling nakuha ang kontrol sa pabrika. Ang plano nilang pagtakas ay muling sinimulan. Ngunit habang abala ang mga ito sa paghuhukay ng tunnel, natuklasan ni Benjamin ang isang bagay na hindi karaniwan kaya gusto niyang sumali sa grupo. Alam niya ang kahinaan kaya biglang sumugod ang hepe ng pulisya. Tinanong niya si Michael kung pwede siyang sumali sa grupo. Tapos humakbang siya ng ilang beses at tinapakan ng bahagya ang tabla sa ibaba para ipahiwatig kay Michael. Natakot ang lahat na isumbong niya kaya napilitan silang papasukin siya. Kaya naman, nadagdagan ng isa pa ang grupo para tumakas. Nang araw na iyon, naguhukay ng todo ang mga lalaki sa loob ng kulungan. Biglang sumugod para hanapin si Michael. Sumama ka sa akin, oras na ng pagbisita ng mag-asawa. Ang dumating ay ang asawa ni Michael, si Ra, na isang stripper. Isa siyang illegal immigrant dito. Gusto ni Michael na tulungan siyang makakuha ng green card ng Amerika. Kaya nagpakasal lang sila sa papel. Nagdala siya kay Michael ng isang credit card. Nagkumustahan sila at umalis, pero nagkataon lang. Nakita ng doktor na si Sarah ang paghalik nila bilang pamamaalam. Pamilyar din sa kanya ang sheriff na si Bellick, parang nagkita na sila dati. Sa kwarto, pinunit ni Michael ang balat ng card. Lumalabas na hindi ito credit card, kundi isang access card na ginawa ni Michael noon pa. Sinamantala niya ang dilim para palihim na pumasok sa tubo sa loob ng selda, at pagkatapos ay pumasok sa storage room ng kulungan. Ang layunin niya ay makuha ang relo at recorder, na kinumpis ka noong bago pa lang siya sa kulungan dahil ang dalawang bagay na ito ay mahalagang kagamitan para makatakas. Pero sa kasamaang palad, nandoon pa rin ang recorder pero ang gintong relo ay biglang nawala. Sa kulungan, kapag may nangyaring ganito, si Cooper ang pinakamagaling lapitan dahil isa siyang veterano dito. Sabi ni Cooper, may kilala raw siyang bantay bilangguan na kung may nawawalang gamit ang mga preso, halos siya ang may gawa. Yun ngang matabang lalaki na sakim at palihim. Hindi lang niya kinuha, isinuot pa niya yung gintong relo sa kamay niya. Nakita ni Michael ang lahat, pagkatapos hinanap niya yung bagong dating na bata sa kulungan. Diretsong sinabi ni Michael, nabalitaan kong magaling kang mandurukot, kailangan ko ang tulong mo para mabawi ko ang isang bagay, basta pumayag ka. Papayagan kitang magtrabaho sa pagawaan.
Nang araw na yon, nagpapaineksyon si Michael sa silid pagamutan. May isang bilanggo na inaatake ng epilepsy ang dinala. Yan yung bagong dating na si Michael. Nabawi niya yung relo. Hindi maitatanggi, magaling siyang umarte at magplano. Nang araw na yon, biglang tinawag ng warden si Cooper sa opisina. Ipinabatid na may cancer sa labas ang anak niya, sa lalamunan, at baka wala ng 1 linggo. Pero sa kasamaang palad, may patakaran ng kulungan na kapag may patay lang, makikita niya ang anak niya sa huling pagkakataon. Nagpapanik si Cooper nang marinig yun. Dali-dali niyang hinanap si Michael, umaasang tutulungan siya nitong sumali sa grupo na tatakas. At sa pagkakataong ito, inamin niya na siya nga ang nang-hold up ng eroplano noon. Para patunayan ang sarili niya, may ibinigay siya kay Michael. Binuksan niya ang libro na kung saan ipinasok ni Cooper ang pera na may nakasulat na numero. Iyon ang serial number ng unang pera sa $1.5 milyong na nawala noon. Kaya, nadagdagan na naman ang grupo ng mga takas. Pinagsama ni Michael ang relo at ang recorder para maging isang sistema. Ibinaon niya ito sa damuhan sa labas para sa pamamagitan ng pakikinig. Malalaman niya ang siklo ng pagpapatrolya ng gwardya na si Sarah. Simula nang makita kong sweet si Michael sa iba, parang nabuhusan ng isang bateng suka ang puso ko. Sabi niya, si Michael daw ay parang isang palaisipang hindi kayang lutasin. At mula noon, nagputol na sila ng ugnayan sa silid pagamutan. Isa rin itong mahalagang hakbang sa plano ng pagtakas. Higit pa rito, kailangan niya ang tulong ni Sarah para kay Michael. Walang dad ang masamang balita ito. Nabawi ni Michael ang naipong recording device. Matapos analisahin, nalaman nilang sa gabing tatakas sila, 18 minuto lang ang mayroon sila para umakyat sa pader. Sapat lang ang oras na ito para sa 6 na taong aakyat sa pader. Pero matapos sumali si Cooper sa grupo, naging 7 na tayo. Ibig sabihin, kailangang tanggalin ng isa. Pero ngayong malapit na ang kalayaan, walang gustong magkusang loob na umatras. Sa sitwasyong ito, si T-Bag ang naging pinakamagandang opsyon para sa lahat. Pero matalino rin si T-Bag, agad niyang nahulaan ang balak na ito. Tinawagan niya ang pinsan niya sa labas, para bumili ng insurance para sa sarili niya. Tinawagan ko ang pinsan ko sa labas, at sinabi sa kanya ang plano nating pagtakas. Kung sa loob ng 5 minuto bago kayo makatakas, o 20 minuto pagkatapos ninyong makalabas, hindi ako makatanggap ng balita, tatawag siya sa kulungan para iulat ang lahat. Ang ganitong pakana ni T-Bag, hindi talaga natin inaasahan. Si Bellick, simula nang makita niya ang asawa ni Michael, pakiramdam niya nakita na niya ito dati. Lihim niyang inimbestigahan siya at natuklasan niya na si Michael. At siya ay nagpakasal bago pa ang araw ng pagnanakaw sa bangko, at saka, ang babaeng ito ay isang stripper na iligal na pumasok sa Amerika. Kinabukasan, pumunta siya sa bar para mag-imbestiga. Sa tingin pa lang sa mga mata niya, alam mong suki siya rito. Tinawagan niya si Len Aika at nagpakilala agad. Pagkatapos siyang piliting magsalita, nalaman niyang ang pagdalaw niya noon ay para lang ibigay kay Michael ang isang credit card. Wala na siyang ibang alam. Ang credit card sa loob ng kulungan ay bawal. Nahuli niya ang kahinaan. Bumalik si Bellick para hanapin si Michael. Ang asawa mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Siya ang nagpasok ng card na yun. Sinabi na niya ang lahat sa akin. Narinig naman ito ni Sarah na dumadaan, na nagpabago ng kaunti sa pakikitungo niya kay Michael. Pagkatapos, pinutol niya ang sinasabi ni Bellick, at sinamantala rin ni Michael ang pagkakataong magpaliwanag. Pinakasalan ko siya para lang tulungan siyang magkaroon ng green card ng Amerika. Sa pagkakataong ito, narinig ng grupo na tatakas na kailangan nilang alisin ang isa. Nag-alala ang lahat. Hindi rin tumigil si T-Bag sa pang-iistorbo kay Cooper. Ang tanda-tanda mo na, tiyak na hindi ka na makakasabay sa panahon kapag nakalabas ka. Dahil ibinunyag ni T-Bag ang plano ng pagtakas sa pinsan niya sa labas. Tinawagan ni John ang mga tauhan niya at sinabihan silang hulihin ang pinsan niya. Hanggang sa matagumpay siyang nakatakas, pero hindi niya akalain na hindi rin pala basta-basta ang lalaking ito. Ginamit pa niya ang anak niya bilang panangga. Sa pagpupumiglas, hindi niya sinasadyang mabaril ang dalawa. Bagamat gangster si John, hindi siya nananakit ng mga bata. Nang marinig niya ito, labis siyang nagsisi. Siguro dahil sa dami ng masamang ginawa niya. Kinabukasan, nagpatawag pa siya ng pari para magbigay liwanag, para linisin ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, mabilis ding natanggap ni T-Bag ang balita. Ang pinsan at pamangkin niya ay parehong napatay. Sa labas, ang isang taong kasing lamig ng dugo niya ay nagpakita ng 7 uri ng kawalan ng kakayahan, nakatayo ng walang magawa, ngunit ang plano sa pagtakas ay dapat magpatuloy.
Si John Sai, kinaladkad si T-Bag sa madilim na silid para sana patayin. Pero nang maalala niya ang batang namatay, hindi niya magawang saktan ito. Dahil sa damdamin, balak na sana siyang patawarin ni John, pero paano niya pagkakatiwalaan ang naghihintay na bombang ito? Samantala, ang grupo na tatakas ay nagtatrabaho sa loob. Si Lincoln, nagbabantay sa pinto, biglang may isang gwardya na lumapit. Talagang gustong pumasok para tumingin, pero hindi maintindihan kung bakit. Sinuntok ni Lincoln ang gwardya. Tapos na. Mabilis na dumating ang mga gwardya at pinigil siya. Wala siyang pagdududa ng ikulong sa soliteryo. Nang lumabas si Michael mula sa tunnel, masaya niyang ibinalita na ngayong gabi na sila aalis. Ngunit walang reaksyon ang mga tao, lahat sila ay malungkot. Sa pagkakataong ito, talagang napakalaking problema ang kinakaharap nila gayong malapit na ang kalayaan. Ang kanyang kapatid na si Lincoln ay dinala sa soliteryo at si John naman ay dumudugo ang leeg. Dinala rin sila sa emergency room, na nangangahulugang wala ng pag-asa ang eroplanong susando sa kanila. Muling nabigo ang plano nilang pagtakas. Nagdesisyon ang lahat na aalis na ngayong gabi. Dahil habang tumatagal, mas malaki ang posibilidad na matuklasan ang tunnel. Pero si Michael naman, sumasakit ang ulo dahil ang pakay niya rito ay iligtas ang kanyang kapatid na inosente. Hindi para ilabas ang mga taong walang kinalaman sa kanya. Alam ni Michael na kahit hindi siya sumama ngayon, ang tusong si T-Bag ay tiyak na aalis pa rin, at kapag nakatakas siya, maglalabas ng alarma ang kulungan. Kaya lahat sila ay madadamay. Mamaya tayo aalis, Lincoln. Kailangan ko ng labaha. Sa wakas, nagdesisyon si Michael na aalis siya mamaya. Sa puntong ito na lang ang magagawa niya. Nakita na lang siya na kumuha ng labaha at tiniis ang sakit. Hiniwan niya ang kanyang braso para kunin ang itim na tableta na nakatago sa ilalim ng tato. Pagkatapos, noong recess, hinanap niya ang pastor. Nagdasal siya para sa kanyang kapatid na malapit ng bitayin. Bago umalis, binigay niya sa kanya ang isang kwintas. Pinakiusapan niya itong ibigay sa kanyang kapatid na si Lincoln na nakakulong. Kinuha ni Lincoln ang rosaryo, at dali-daling kinuha ang maliit na tableta. Nakatago ito sa cross. Ito ang sikreto nilang dalawa. Kumuha rin siya ng papel sa loob. Nakasaad dito na ngayong gabi, 8:10 PM, inumin ito. Ang grupo ng mga tatakas ay pupunta pa rin sa pagawaan gaya ng dati. Ngayong gabi, bababa sila mula rito, susundan ng tubo papunta sa medical room. Sa huli, aakyat sa bakod at magtatagumpay sa pagtakas. Ngunit ang patakaran ay 5 PM, kailangan na nilang bumalik sa kanilang selda. Paano nila ito ipagpapaliban hanggang gabi para makaalis? Kaya si Michael, gumawa siya ng maliit na plano. Kumuha siya ng martilyo at pinukpok ng malakas ang tubo ng tubig sa tabi. Hindi nagtagal, nabutas ang tubo at bumulwak ang tubig sa lahat. Dumating si Chief Bellick nang marinig niya ang balita. Ang lalim ng acting nila, para silang mga batang nagkasala. Galit na galit si Bellick at nagdesisyong parusahan sila. Hindi niya akalain na ito pala ang kanilang bitag. Pagkatapos manlay, umalis si Bellick. Ang plano nilang pagtakas ay nakalagpas na naman sa isang hadlang. Nalaman ni Lincoln sa pamamagitan ng pagtatanong sa gwardya ang tinatayang oras. Sa tamang oras, ininom niya ang tableta. Hindi nagtagal, nakahiga siya sa lupa at nangisay ang buong katawan niya. Dinala ng mga gwardya si Kai sa emergency room, hindi nila alam na bahagi pala ito ng plano ni Michael para makatakas. Sa kabilang banda, nakita ng grupo ni Michael na ito na ang tamang oras, at nagmadali silang kumilos. Si Michael ang nanguna at nagpaligoy-ligoy. Sa wakas, nakarating din sila sa ilalim ng medical room. Sa itaas nito ang tubo na palaging ginagamit ni Michael para tunawin gamit ang kemikal. Nang handa na ang lahat na tumakbo patungo sa kalayaan, ang nakita ni Michael ay nagpatigil sa kanya. Yung tubo na kinakalawang mo ng paulit-ulit ay pinalitan na ng bago. Balak mong kunin yung bakal at pilitin itong buksan. Tapos biglang may narinig kayong yabag ng nagpapatrolyang gwardya. Nagpigil kayo ng hininga, buti na lang walang napansin na kakaiba yung gwardya. Pagkaalis niya, sinimulan ni Michael na piliting hilahin pababa. Si Lincoln naman sa taas, sinusubukang itulak pababa gamit yung mop. Pero dahil matigas na bakal yung tubo, walang nangyari. Nabali yung bakal sa dalawa at bumagsak sa lupa, at muling nakuha ng ingay ang atensyon ng gwardya. Nagpapatrolya ang mga gwardya sa labas. Alam ni Michael na tuluyan nang nabigo ang plano nilang pagtakas. Sa sobrang desperasyon, napaupo siya sa lupa. Si T-Bag naman, kinuha ang patalim na nakatago sa kanya. Tinakat niya si Michael na kung hindi niya sila isasama, papatayin niya ito.
Ang ingay sa itaas ay nakaagaw ng pansin ni Sarah. Sa infirmary, sa pagkakataong ito, medyo nagkaroon ng utak si Lincoln at naloko siya. At narinig din ng warden sa ibaba ang ingay. Binuksan ang pinto ng storage room at nakita ang sirang bakal sa lupa. Ang mga nagtatago sa sulok ay hinihingal at hindi makapagsalita. Napansin ng bantay ang kakaiba, lumabas para tawagin ang mga kasama niya. Ang plano nilang pagtakas ay kailangang itigil. Huwag kayong umalis. Wala na tayong pagkakataon ngayon. Ang iba, samantalahin ang pagkakataon, bilisan ninyong umatras. Kahit labag sa kalooban ni Michael, wala na siyang magagawa. Mabilis na dumating ang dalawang bantay para tingnan ang sitwasyon. Hindi nila akalain na nakabitin si Michael sa mismong paanan nila. Sa sandaling ito, si Police Chief Bellick, katatapos lang magtrabaho, pauwi na. Nakita niya nang hindi sinasadya ang plaster na buo pa rin. Sa labas ng silid pahingahan, akala niya ay nagpapabeya na naman si Michael at ang kanyang mga kasama. Galit siyang pumunta para suriin, hindi niya akalain na nakabara pala ang isang wrench sa loob. Kahit anong pilit niya, hindi niya ito mabuksan, at 4 pa lang ang nakakaakyat dito. Si matandang Cooper, na mahina na, ay nasa ibaba pa rin. Nakita ng lahat na wala na silang oras, kaya tinakpan na lang muna nila ang carpet. Nakita ni Bellick na wala silang nagawa sa loob ng ilang oras, kaya galit siyang pinauwi sila sa kanilang mga selda. Pero pagkalabas niya ng pinto, bigla niyang naramdaman na may mali. Bumalik agad, parang may kulang kayo ng isang tao. Buti na lang nakaakyat si Cooper, muntik na tayong mabuko. Mabigat ang mga hakbang nila pabalik sa pamilyar na lugar na ito. Mabilis na lumipas ang isang gabi, 16 na oras na lang at bibitayin na si Lincoln. Ayaw ni Michael na pumikit, pinapanood niyang naghihintay ng kamatayan ang kanyang kapatid. Sa ngayon, ang tanging makakapigil dito ay ang ama ni Dr. Sarah, ang gobernador ng estado. Kaya pumunta siya sa silid pagamutan, umaasang tatawag si Sarah sa kanyang ama. Kaya pala hindi nagulat ang kapatid niya. Talagang hindi magkasundo ang mag-ama. Pagdating sa trabaho, wala siyang karapatang magsalita. Dahil hindi umubra, hindi pa rin sumuko si Michael. Humingi siya ng payo kay Cooper at nalaman niyang ang pagbitay ay isang seryosong bagay na may sinusunod na proseso. Kung may mapapahinto siyang ilang hakbang sa proseso, kailangan ulitin ang proseso at kailangan pang maghintay ng 3 linggo. Nakuha na ni Michael ang sagot. Sisirain niya ang silya elektrika na gagamitin sa pagbitay. Pagbalik sa selda, sinabi niya sa kapwa niya preso na isara ang kurtina. Kumuha ng isang supot ng tuyong isda, ipitin sa tunnel. Ikalat mo ang tuyong isda sa tubo ng tubig. Ang baho, mabilis na maakit ang isang daga. Kaya sinundan niya ang tubo papunta sa silid ng pagbitay. Isinuksok ang daga sa kahon ng kuryente, na nagdulot ng short circuit. Pero yung batang yun, sa ilalim ng pananakot at pang-aakit ni Bellick, ay palaging sinusundan si Michael. Nakikinig sa impormasyon, alam niyang sisirain niya ang kahon ng kuryente. Kada rating lang niya dito, ayaw niyang magkasala sa iba. Pero inagaw ni Bellick ang hamburger sa kamay niya. Sinabi sa kanya na kung hindi siya magbubunyag ng impormasyon, maghintay na lang daw siyang makasama sa selda ang mga rapist. Napilitan siyang sabihin ang totoo. Nang marinig yun ni Bellick, agad siyang pumunta sa silid ng pagbitay. Binuksan niya ang kahon ng kuryente at doon nga, may isang patay na daga sa loob. Pagkatapos suriin ng elektrisyan, sinabi niyang kailangang ulitin ang buong proseso. Pero determinado si Bellick na harapin si Michael. Pagkatapos siyang asikasuhin, mayabang siyang naghanap kay Michael, para ipaalam sa kanya na bisitahin ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Sa mga oras na ito, kinalbo na si Lincoln at handa nang tanggapin ang lahat. Sa kabilang banda, si Sarah, marahil dahil hindi niya kaya, ay nagpunta pa rin sa gobernador ng estado. Nagmamakaawa para kay Lincoln at ibinigay sa kanya ang lahat ng kaina-hinalang punto sa kaso. Sabi nga nila, pero ang gobernador ng estado, na hindi nagpaparaya sa mga kriminal, ay tila walang pakialam kay Michael at Lincoln sa kanilang mga huling sandali. Naglaro ng baraha, ginuganita ang magagandang alaala noong kanilang kabataan. Ang kasintahan ni Lincoln ay dumating din sa lugar. Sa labas, ang apela ay muling nabigo. Ang huling pag-asa ay nawala. Desperado siyang nagtungo sa lugar ng pagbitay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumawag ang gobernador ng estado. Tumalon na naman ang puso ng lahat sa kanilang lalamunan, ngunit hindi pa rin siya nagpabeya. Umupo si Lincoln sa silya elektrika, isinuot ang mga aparato, at tumingin sa kanyang kasintahan at kay Michael. Sa harap niya, sa likod ng observation room, lumitaw ang isang pamilyar na figura. Pagkatapos,
Itinaas ang kurtina sa harap, lumabas ang warden mula sa loob at nagdeklara ng pagpapaliban ng sentensyang kamatayan. Sinabi niyang may natagpuang bagong ebidensya sa labas, at ang figurang sumulyap sa observation room na iyon ay ang ama na nag-iwan sa kanilang magkapatid 30 taon na ang nakalipas. Lumabas na palihim na ibinigay ng ama ang bagong ebidensya sa hukom. Ang bata na namatay na sumailalim sa operasyon noong bata pa ay tinanggalan ng appendix. Ngunit sa ulat ng autopsiya, mayroong tala tungkol sa appendix. Malinaw na hindi iisa ang 2 taong ito, tiyak na may problema. Kaya ipinahayag ng warden na ipinagpaliban ng pagbitay kay Lincoln, muli siyang nagkaroon ng pag-asang mabuhay. Nang araw na iyon, nagtatrabaho si Michael at ang kanyang mga kasamahan sa pagawaan. Sa gitna ng napakalamig na panahon, nagpaplano sila para sa bagong ruta ng pagtakas. Dahil ang tubo ng tubig sa silid pagamutan ay pinalitan ng bagong tubo. 30 sentimetro ang diametro, mahirap magkasya ang isang taong adulto. Bukod pa rito, ang tubo ng silid pagamutan at ng mental ward ay konektado, kaya nagpasya si Michael na dumaan pa rin sa dating tubo. Pero binago ang ruta sa kalagitnaan at umakyat mula sa isang balon. Tapos lumiko papunta sa mental ward sa tabi, pagkatapos ay mula sa tubo dito, papunta sa medical room. Sa huli, umakyat sa bakod at matagumpay na nakatakas. Pero ang pinakamalaking problema sa planong ito ay ang tinatawag nilang bunganga ng balon ay itong kinatatayuan ninyo. Bukod pa rito, malawak ang paligid, may mga nagpapatrolyang pulis, at may 3 bantayan sa paligid. Nakakabahala man, pero sa ngayon, ito na ang pinakamagandang opsyon dahil bago ang rutang ito. Nagdesisyon si Michael na mag-ikot ngayong gabi. Nag-aalala siya kung paano magtatago pagkaahon niya mula sa balon. Nakita naman ni Zucker ang kanyang pinsan. Siya ang naglalaba at naghahatid ng damit sa mga gwardya at preso. Kung makahiram siya ng isang uniforme, mas magiging ligtas ang gagawin ni Michael. Kaya hinanap siya ni Zucker at nagmakaawa. Sa wakas, nakahiram siya ng isa, pero ang kondisyon ay kailangan itong isa uli bukas ng umaga. Pumunta kayo sa pagawaan sa kulungan mamayang hapon para magtrabaho. Dahil napakaraming pira-pirasong bato na hindi nila alam kung paano itapon, itinambak nila sa pagitan ng mga pader. Hindi nila inaasahan na ang sobrang pressure ay sisira sa plasterboard. At sa sandaling ito, biglang sumugod si Bellick para inspeksyonin ang trabaho. Para hindi mabuko, mabilis na itinapak ni Benjamin ang isang paa sa ibabaw. Sinigawan niya ang lahat na huwag magtamad at magtrabaho na. Kaya napansin niya si Benjamin na nakatayo lang doon. Magtrabaho ka na. Medyo nahihirapan akong igalaw ang paa ko. Sabi niya, bilisan mo raw ang trabaho mo. Gusto ko yan. Umalis si Bellick na nagmamayabang, at nagagalak naman ng iba dahil nakaligtas sila. Biglang nabasag ang plaster at nagkalat ang mga pira-piraso sa lupa, pero ang mas nakakagulat ay susunod pa. Pagkaalis ni Bellick, may 2 gwardya na naman na papunta rito. Pinag-uusapan nila ang isang manlalaro ng football, pero hindi nila maalala kung saang universidad siya nag-aral. Matapos ang mainit na pagtatalo na walang napala, nakita nila si T-Bag na nagbabantay sa malapit. Sinusubukan ng mga tao sa loob na ayusin ang mga batong nag-iba. Nakita ni T-Bag na hindi rin pala alam ng isang lalaki, kaya bigla siyang nagtanong para maliwanagan tungkol sa Ohio State University. Tama, taga-Ohio siya. Hula lang ni T-Bag, pero tumama. Dahil doon, kinabahan siya. Nang gabing iyon, nagsuot si Michael ng uniforme ng pulis at pumunta sa tunnel. Dahil sa malinaw niyang pagkaunawa sa istruktura ng kulungan, mabilis siyang umakyat papunta sa bunganga ng balon, pero pagtayo niya sa kalsada, tumama sa kanya ang ilaw. Buti na lang at natatakpan siya ng uniforme ng pulis. Kumaway lang siya at nakalusot, kaya si Michael ay nagtungo sa mental hospital sa tabi. Binati niya ang gwardya doon at sinabing gusto lang niyang humiram ng banyo. Bumaba siya para mag-imbestiga at gumuhit ng bagong plano sa pagtakas. Pero pagbalik niya sa dating daan, sa kasamaang palad ay nabangga niya ang nagpapatrolyang gwardya. Gabi na, pero hindi siya nakita ni Michael sa likod. Habang siya ay paatras, ang likod ni Michael ay dumaikit sa kumukulong boiler. Talagang isang malupit na tao. Sinikap niyang tiisin ang sakit ng walang imik. Pagbalik sa kwarto, sinabihan niya ang kapwa preso niyang si Zucker na punitin ang telang nakadikit sa balat niya. Pero nawalan din siya ng malay dahil sa sakit, at agad na binawi ng pinsan niya ang damit. Nang makita niyang may nawawalang piraso sa likod, agad siyang nataranta. Sakto namang nakita ang eksenang ito ng matabang lalaking dumadaan. Pagkatapos gamutin si Michael, bumalik siya sa selda. Dali-dali niyang tinanggal ang benda at tumingin sa salamin.
Sira na, dahil sa komplikadong mapa ng tubo ng mental hospital. Sakto namang napaso ang lalaking nakahubad. Sinasadya niyang ilabas ang kanyang underwear para makaakit ng ibang lalaki. Ang kakaibang ugaling ito ay nagustuhan ni T-Bag. Pagkatapos, nagkasundo silang dalawa at si T-Bag ay kalmadong lumabas para ihatid ang nakuha. Nakuha para kay Suker, pero ang gantimpala ay ang panty ng isang babae. Kaya pala, isang araw bago nito, nagtatrabaho ang grupo sa pagtakas sa kulungan sa pagawaan nang biglang sumugod ang isang gwardya at sinabihan silang itigil ang trabaho. Sinabi niyang nakahanap na si Bellick ng isang profesional na grupo. Ang natitirang pagpipinta ay ipapagawa na lang sa kanila. Agad silang nagpanik. Bukas pagdating nila, siguradong matutuklasan nila ang butas sa ilalim. Hindi ba mabubunyag ang plano nating pagtakas? Sabi ni Michael, kailangan lang daw natin ng ilang drum ng mabilis tumigas na semento. Ilang oras lang para takpan ang butas at malagpasan ito. Wasakin lang ang butas gamit ang sledgehammer. Pero habang naghahalo kayo ng semento, biglang sumulpot si Bellick. Kasama pa niya yung batang yun para bantayan tayo at pigilan sa paggawa ng kalokohan. Hindi natin siya pwedeng hayaang tumayo dito. Pagkaalis ni Bellick, ginamit natin ang lahat ng uri ng bagay para paalisin siya. Kailangan nilang bilisin para takpan ang hukay. Wala na ring pagkakataon si Kia na makalapit, pero kalahati pa lang ang nagagawa nila, may dumating na, yung matabang lalaki, at sinabing may ipinapatawag si Warden kay Michael. Tapos inutusan silang lumabas para gumawa ng ibang trabaho. Lumabas na noong nakaraang nasunog si Michael, pagkatapos pumunta sa infirmary. Natuklasan ni Sarah ang piraso ng uniforme ng gwardya na nakabaon sa balat niya. Akala niya may gwardya na gumagamit ng pananakit kay Michael. Agad kong iniulat ito sa punong bantay. Ang punong bantay ay may magandang intensyon din, gusto niyang ipagtapat mo kung sinong kay bantay ang gumawa nito. Kapag hindi mo sinabi, ikukulong ka sa soliteryo. Kaya napasubo si Michael, hindi niya basta-basta pwedeng isumbong ang kahit sinong gwardya. Pagkatapos, dinala siya at ikinulong sa madilim na silid. Sira na, hindi pa natatakpan yung butas. Bukas pagdating ng mga trabahador, siguradong madidiskubre yun. Sa labas, parang mga langgam na nagkakagulo sa mainit na kawali. Hindi pwedeng maghintay na lang, kailangang maghanap ng taong tatakpan yung butas bago mag-alas 8 bukas. Sino pa ba ang pwedeng hanapin? Yung butas mismo ay nasa selda ni Suker. Siya lang ang may pag-asang iligtas ang lahat ngayong gabi. Pero ang pinakamalaking problema ay kapag natakpan niya ang butas. Paano siya makakabalik sa selda sa dating daan? Kapag nakalabas siya, siguradong mabubunyag siya sa ilaw. Kapag nahuli ng mga gwardya, 10 taon na naman sa kulungan. Nakita ni Suker ang isang bilanggo na nakasuot ng malaswang damit. Ngumisi siya at nakaisip ng plano. Kaya hinanap niya si T-Bag. Sinabi niya rito na gamitin ang kanyang talento para kumuha ng isang panty na may bulaklak. Sa gayon, makakagawa siya ng isang kwentong baluktot. Dahil hindi kayang tanggihan ng buong T-Bag team kaya hinanap niya yung lalaking nakabrief na may bulaklak. Itong dalawang to, parang nagkasundo agad at mabilis na naglapitan. Nakuha ni Suker yung brief at nagsimulang kumilos, sumusunod sa tunnel papunta sa break room. Itinaas yung carpet, hinalo yung semento, at sa huli, pinantay gamit ang trowel. Tapos sinadya niyang magpakita sa ilalim ng ilaw. Mabilis siyang hinuli ng duty officer. Pagbalik, sinimulan siyang tanungin ni Bellick. Hindi niya inaasahan na handa na si Suker. Mabilis na natagpuan ng mga kasamahan niya ang isang brief. Yung lalaki, sinamantala niya ang pagkakataon para ipaliwanag na miss niya ang girlfriend niya. Kaya pinakiusapan niya itong itapon sa bakod ang isang panty na may amoy niya. Hindi nga nagkamali, hindi siya naparusahan ng mabigat. Dinala lang siya sa solitary confinement. Kinabukasan, may mga trabahador na dumating para magtrabaho sa kabilang panig. Yung batang yun, sa ilalim ng pananakot ni Bellick, nakinig pa rin ng kaunting impormasyon. Kaya pumunta siya para mag-report kay Bellick. Si Michael at yung mga kasama niya sa pagawaan, parang may pinaplano sila. Pwede bang maging mas konkreto? Parang may kinalaman sa pag-aayos ng silid na yun. May kinalaman sa alpombra na yun. Nang marinig yan ni Bellick, agad siyang pumunta sa pahingahan. Pinalayas niya ang mga trabahador na nagtatrabaho sa loob. Dapat sabihin na napakagaling ng gawa ni Suker. Ang antas na ito ay masasabing napakagaling. Walang napansin si Bellick, kaya sa sobrang galit, itinapon niya ang kawawang bata sa selda ng isang matabang lalaki. Balbon at makapalang buhok.
Sa kabilang banda, nakatanggap ng balita si Sarah at agad na pumunta sa soliteryo. Nakita niya ang mga bakas ng dugo sa dingding at si Michael na nakaupo sa sahig. Nakatitig ang mga mata at hindi gumagalaw. Dumating ang warden para tingnan at hinalang nababaliw na siya. Agad siyang dinala sa mental ward katabi ni Michael na nakaupo sa kama. Nang makita niyang naabot na ang layunin niya, hindi na siya nagpanggap, at ang kaharap niya ay ang dating niyang kasama sa kulungan na may sakit sa pag-iisip. Sa ilang sulyap lang, naintindihan na niya ang komplikadong tato sa katawan ni Michael. Kaya niya pang ang iguhit itong halos magkapareho, ang layunin ni Michael. Kaya siya nagpunta rito ay para tulungan siya nitong ibalik ang tato niya. Nasunog, pero hindi niya alam na ang taong nasa harap niya ay hindi na ang dating kasama niya sa kulungan. Siya si AI, ang mentalidad ng isang poker player. Hindi talaga pwedeng maging mas masahol pa. Mayroon siyang straight flush, pero dahil sa kanyang kasamahan ng nagbabahagi ng baraha, hindi sinasadyang nahulog ang barahang 10 sa mesa sa harap ng lahat. Hiningi ng lahat na itapon niya ang baraha at magpalit, kaya mapuputol ang kanyang straight, samantalang ang kalaban niya sa oras na ito ay nakakita ng 3 magkakaparehong baraha sa kamay. May kumpiyansang tumaya ng lahat ng pera. Kapag nagbukas ng baraha, siguradong matatalo ang lalaking itim. Nakita na lang siya na kalmadong binibilang ang natitirang pera. Pagkatapos ay tumaya rin ng lahat, na mas marami pa kaysa sa kalaban. Hindi na nga sapat ang $74 na dolyar, natalo pa siya buong hapon. Kaya wala siyang nagawa kundi mag-fold sa tulong ni T-Bag. Madaling nanalo si Benjamin ng $500 dahil nakakulong sina Michael at Zucker. Bakante rin ang mga selda nila, at hindi naman mataas ang selda ni Sinut. Nasa ikalawang palapag lang, at nasa gitna pa ang pwesto. Napakagandang oportunidad. Kaya nakaisip ng masama ang matabang lalaki. Gusto niyang iparenta pansamantala sa ibang preso ang seldang ito, para kumita ng kaunting pera. Napansin ng isang matandang lalaki sa itaas ang silid na ito. Nagdesisyon siyang magbayad ng $200 para bilhin ang pwestong ito. Pagkatapos nilang magkasundo, handa na silang umalis nang mapansin niyang tumutulo ang inidoro. Sinabi ng matabang lalaki na ipapaalam niya agad sa mga trabahador para ayusin ito. Nakita ni T-Bag ang lahat dahil sa likod ng inidoro ay ang tunnel ng pagtakas ng mga kasamahan niya. Kapag dumating ang mga trabahador, siguradong mabubunyag ito. Agad niyang sinabi ito sa kanyang mga kasamahan. Hinanap ni Benjamin ang matabang lalaki. Gusto niyang bilhin ang silid na ito sa doble ng presyo. Yang matabang yun, nung narinig ang pagtaas ng presyo, hindi na inintindi yung naunang bibili. Nagpresyo ng $500, pero saan naman ako kukuha ng ganong kalaking pera? Huwag mong kalimutan, si Benjamin ang may-ari ng batika sa kulungan. Tatawagin niya ang mga tauhan niya. Papapuntahin niya sila para maningil ng mga dating utang. Makakakolekta sila ng $500, walang problema. Sa mga oras na to, si Michael sa mental hospital ay hindi rin nagpapahinga. Hindi niya tinigilan ang pagpukaw sa utak niya para maalala niya yung nawala na ang proseso, pero kahit anong gawin ni Michael, nanatili pa rin siyang mukhang tanga. Samantala, hinihingi na ng mga tauhan niya ang utang na $500 na sobra-sobra. Pero hindi niya inaasahan na ipamimigay niya ang lahat ng pera sa mga tauhan niya. Walang nakuha si Benjamin ni isang kasing. Lumalabas na noong sumali siya sa grupo para tumakas. Buong araw siyang kasama ang mga puti, si T-Bag. Ang diskriminasyon sa kulay sa loob ng kulungan ay palaging malaking problema. Nagdesisyon ang mga tauhan niyang itim na ipagkanulo si Benjamin. Hindi lang siya hindi nakakuha ng pera, kundi binugbog pa siya. Kaya hinanap niya si Cooper, yung nang-hold up ng eroplano noon. Mayaman nga siya, pero ang pera niya ay nasa labas ng kulungan. Nakita ni T-Bag ang isang Mexicano sa tabi niya na naglalaro ng poker, at nagkaroon siya ng ideya. Pero ang problema, kailangan nila ng $50 na puhunan para makaupo sila sa mesa. Naalala ni Cooper ang Biblia na ibinigay niya kay Michael dati, na may $100 sa loob. Kaya nagpanggap siyang bibili ng gamit sa selda ni Michael. Nasa mesa nga ang Biblia. Sinulyapan ni Cooper at kinuha ito. Nakuha ni T-Bag ang puhunan kaya hinanap niya si Benjamin na hindi marunong maglaro ng baraha. Gusto niyang sumama ito sa kanya dahil kung si T-Bag, ang isang estranghero na laging nananalo ng pera, siguradong paghihinala ang nandadaya. Kung si Benjamin din ang mananalo, ang mga itim at puti sa kulungan ay hindi naman magkasundo, hindi sila paghihinalaan. Kaya pumunta silang dalawa sa mesa ng sugal, at nagkaroon ng eksena sa simula ng kwento. Sa galing ni T-Bag, naubos ang pera ng Mexicano. Nakakuha silang dalawa ng $500.
Hinanap ni Benjamin ang matabang lalaki at ibinigay ang lahat ng pera sa kanya. Hindi niya inaasahan na mas lalo pa itong magiging sobra at itataas ang presyo sa 700. Labis na ngang nawalan ng pag-asa si Benjamin, pero ngayong umabot na rito, paano pa siya susuko? Kaya humiram siya kay Cooper ng isang gintong relos de bolsilla. Ibinigay niya ito sa matabang lalaki bilang deposito, pero hindi niya inaasahan na magbabago ang isip nito pansamantala, na ikinagalit nilang dalawa. Pero ang nakakatuwang pangyayari ay nasa likod pa. Sa kabilang banda, matapos ang ilang beses na pagsubok ni Michael, natuklasan niya ang dahilan kung bakit ang malaking ibon na ito ay nagiging tanga, dahil araw-araw siyang pinapainom ng nurse ng ilang tableta ng pampakalma. Kaya sa tuwing pagkatapos siyang painumin, tinatawag ni Michael ang ibon sa banyo. Gamitin mo ang daliri mo para dukutin ang lalamunan niya para isuka niya ang gamot. Unti-unti rin niyang nabawi ang kanyang alaala at matagumpay na naibalik ang nawawalang tato. Pero sa pagkakataong ito, naalala niya na si Michael ang nagpahirap sa kanya. Kaya pinilit niya itong sabihin ang sikreto ng pagtakas, kung hindi ay sisirain niya ang tato. Ikinwento ni Michael ang detalye ng plano ng pagtakas sa kanya. Pero ang lalaking ito ay walang pasensya, masyadong bilib sa sarili. Nang gabing iyon, gusto na niyang tumakas, pero pagbukas pa lang niya ng pinto ng selda, tumunog agad ang alarma at mabilis siyang nahuli ng mga gwardya. Para makaganti kay Michael na mataba, lumapit siya sa warden. Sinabi niyang napaso siya dahil ginamit daw ni Michael na mataba ang pagpapahirap sa kanya. Bukod pa rito, madalas din daw itong tumanggap ng suhol at nakikipagsabuatan sa kanyang pinsan sa labas. Pinakiusapan niya itong ibigay kay Cooper ang nasunog na uniforme. Nagkaisa ang mga ito at sa huli isiniksik sa locker. Ang warden ay galit na galit sa kasamaan. Pagkarinig niya sa sinabi ni Michael, agad siyang nagpunta sa silid pahingahan at hinalughog ang locker nito. $500, gintong bulsang relo, at pati na rin ang nasunog na uniforme. Ang malinaw na ebidensya, wala na siyang may dadahilan, kaya agad siyang natanggal sa trabaho. Pag-alis niya, kinutya pa siya ni Bellick, ang matabang lalaki. Nagbabasa ng magazine ng mga magagandang babae, isa siyang tunay na pervert. Tumingin siya sa ilalim ng kama, nakatitig sa batang lalaki na maputi sa kama. Pagkatapos ay hinayla ni Thok ang kurtina. Ang pagiging inosente ng batang lalaki ay mahirap ng panatilihin. Matagal na niyang tiniis ang ganitong buhay sa kulungan. Ngayon, sa wakas ay nagpasya na siyang lumaban. Nakita na lang nila na palihim niyang kinuha ang isang labaha mula sa ilalim ng kama. Samantalang nakatalikod sa kanya ang matabang lalaki para ayusin ang kama. Kinagat niya ang kanyang labi at pinutol ang pagkalalaki nito. Nakuha na ni Michael ang tato ng mental ward na may paso. Ang plano niyang pagtakas ay kulang na lang sa tamang panahon. Ang huling hakbang ay ang makuha ang susi ng infirmary. Sa sandaling ito, dumating ang isang sasakyan na nagdadala ng mga preso. Huminto sa harap ng bakod, isa sa mga bumaba ng sasakyan ang ikinagulat ng lahat. Ang taong ito ay isang dating kakilala ng lahat, ang malaking boss ng sindikato na si John Tibag. Nang makita siyang bumalik, biglang nanigas ang mukha, dahil noong mga nakaraang taon, siya mismo ang sumugat sa leeg ni John, at dinala siya ng ambulansya, hindi alam kung buhay pa ba. Alam ni Tibag na sa ugali niya, tiyak na maghihiganti siya kapag bumalik siya, kaya nagpasya siyang umaksyon muna. Nang araw ding iyon, kumuha siya ng punyal para hanapin si John. Akmang aatake na siya nang pigilan siya ni Benjamin. Alam ni Benjamin na makakapagbigay si John ng eroplano para sunduin ang lahat. Hindi niya hahayaang sirain ng personal na galit ang malaking plano ng pagtakas. Pero si John, pagbalik niya, tila nagbago. Hindi tumitigil ang bibig niya sa pagbulong ng mga panalangin sa Diyos. Naging isang debotong Kristiyano. Kahit pa nga siya ang unang lumapit kay Tibag para makipagbati, na ikinatakot ng husto ni Tibag. Sa puntong ito, narinig ng bata ang importanteng impormasyon. Para makatakas sa manyak na preso, dali-dali siyang tumakbo para magsumbong kay Police Chief Bellick. Si Michael at ang mga kasamahan niya sa pagawaan, naghahanda silang tumakas. Nang malaman ni Bellick ang balita, agad siyang pumunta sa pahingahan. Kunin ang maso at buong lakas na ipukpok sa sahig. Dahil sa ilalim ay hindi solid core, mabilis na lumitaw ang malaking butas. Akala ni Bellick nakadiskubre na siya ng malaking sikreto, hindi pa siya nakakabawi. Ang pangarap niyang makapaglingkod ng mahusay ay biglang naputol. Buti na lang at napansin agad ni Cooper na nagtatrabaho sa break room. Mabilis na nag-away ang dalawa para hindi sila matuklasan. Tinali siya ni Cooper at itinapon sa tunnel. Nalaman ni Michael ang tungkol dito.
Kailangang isagawa ng mas maaga ang plano sa pagtakas dahil kapag nalaman ng warden na nawawala si Bellic, siguradong ilo-lockdown ang buong kulungan para imbestigahan. Pagdating ng oras na yun, huli na para tumakas. Kailangan nating umalis ngayong gabi. Sa kabilang banda, nagtataka ang mga gwardya kung bakit hindi nila nakikita si Bellic. 8 taon na siyang hindi lumiliban. Inutusan niya si Benjamin na kumuha ng bleach sa kusina. Dahil kailangan nilang dumaan sa mental ward, kailangan nilang magpanggap sa pamamagitan ng pagpapaputi, ang kulay asul na uniforme ng bilanggo. Siya naman ay lumapit sa batang lalaki. Akala niya ay sinisingil siya ni Michael. Hindi niya akalain na gusto siyang isali sa grupo para tumakas. Lumabas na dati pa palang may isang batang lalaki na napunta sa selda ni T-Bag. Dahil sa pagwawalang bahala mo, pinahirapan siya. Hanggang sa nagpakamatay siya sa loob mismo ng selda sa harap ng lahat. Si Michael, dahil sa konsensya niya, ay ayaw nang maulit ang trahedya. At saka, ninakaw niya dati ang relo mo mula sa matabang lalaki. Ito na ang kabayaran para sa tulong niya dati. Sa pagkakataong ito, ang grupo na tatakas ay aktibong naghahanda. Para hindi sila matunton ng mga asong tagapagbantay, nagtapon si T-Bag ng isang tumpok ng bulok na beans mula sa kainan. Tapos ikinalat sa kama at unan niya. Si John naman, mas sobra pa. Direkta niyang sinamantala ang pagkakataon sa trabaho. Dumukot ng isang dakot ng dumi at isinilid sa bulsa. Pagbalik sa selda, ikinalat din sa kama. Ang baho ay matindi, kaya nagduda ang mga kasama niya sa kulungan. Si Michael naman, pumunta sa health center at sinabi kay Sarah ang buong plano ng pagtakas. Umaasa siya na huwag nitong i-lock ang pinto ng health center ngayong gabi. Labis siyang nagulat nang marinig ito. Natuklasan niyang nagpapanggap lang pala si Michael sa kanya. Ang pagmamahalan nilang dalawa ay peke. Umiyak na umalis si Sarah. Matagal siyang nag-isip at nagpas siyang hanapin ang kanyang ama. Nalaman ni Ra mula sa gobernador na di man lang niya tiningnan yung mga dokumento na binigay niya tungkol sa kaso ni Lincoln dahil nangako ang mga nakatataas sa kanya na kung di siya makikialam sa usaping ito, maaari siyang maupo bilang vice-presidente. Umuwing bigo si Sarah. Doon niya lang napagtanto kung gaano kakomplikado ang kaso ni Lincoln. Sa kabilang banda, para sorpresahin ang asawa niya, inihahanda ng warden na iuwi ang modelo ngayong gabi. Di niya akalain na bago pa man sila makapagtrabaho, gumuho na ang modelo. Atat na at ang warden kaya agad niyang pinatawag si Michael. Hindi niya alam, ito pala ang pakana ni Michael. Dumiretso si Michael sa opisina ng warden at inilabas ang importanteng suporta. Dahil kung wala ito, guguho ang modelo sa isang maliit na pagyanig. Kumuha siya ng isang supot ng pulbos mula sa kanyang bulsa. Hinihipan niya ito sa kanyang palad at ang pulbos ay kumalat sa fire alarm. Ilang malinaw na fingerprints ang lumitaw. Muling sinubukan ni Michael ang ilang kombinasyon. Mabilis nilang nalutas ang code ng alarma sa sunog. Ang layunin ni Michael sa paggawa nito ay para ipasok ang lahat sa psychiatric ward. Tumunog ang fire alarm sa itaas. Tinawag ng mga gwardya ang mga preso para magtipon at lumikas. Kapag napansin niyang ang tunog ng kampana ay isang maling alarma para pabulaykan ng mga preso sa kanilang selda, magsuot sina Michael at ang kanyang mga kasama ng mga uniforme ng preso na pinaputi. Nakapasok na sila. Nakamit na nila ang mahalagang hakbang. Pagkatapos ng isang buwang paghihirap, malapit na silang makatakas. Para iligtas ang kanyang nakakulong na kapatid, tinutukan ni Michael ng kutsilyo ang warden. Kunin niyo siya. Iutos niyong ilipat si Lincoln sa infirmary. Tapos atalin niyo siya sa upuan at isilid sa locker. Gamitin ang radyo para paluin ng malakas sa ulo niya hanggang mawalan siya ng malay. Sa loob ng 5 minuto, tutunog ang hudyat ng uwian. Magkakaroon ng lahat ng 1 oras para tumakas. Sa puntong ito, si Zucker ay sobrang tensyonado kaya nanginginig ang buong katawan niya. Kahit isinuka niya ang kinain niyang hapunan. Nang bumukas ang pinto ng selda, ang grupo na tatakas ay dahan-daang nagtipon sa harap ng selda ni Michael. Para malinlang ang iba, hinayla ni Zucker ang kurtina. Isa-isa kayong lumusat sa butas sa likod ng inidoro. Samantala, si Bellic na nakagapos sa ilalim ng tunnel, pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, ay natanggal ang tape sa kanyang bibig at sinamantala ang pagkakataon para sumigaw ng tulong. Ang gwardya na nagpapatrolya sa itaas ay nagkataong dumadaan sa pahingahan. Bahagya niyang naririnig ang sigaw ng tulong, ngunit nang sundan niya ang tunog papasok, wala na siyang narinig. Buti na lang at napigilan ni T-Bag ang kanyang bibig sa tamang oras. Hinubad ninyo ang uniforme ni Bellic at isa-isa siyang pinagpaalaman. Pagkatapos ng biruan, sabi ni Bellic, sa buong buhay niya,
Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Sumunod ang lahat sa tubo papunta sa ilalim ng bunganga ng balon para magpalit ng damit. Ang puting uniforme ng bilanggo ay nakahanda na. Si Michael naman ay nagsuot ng uniforme ng pulis ni Bellick. Ang operasyong ito ay nagpaaktibo sa alarma ng mental ward. Pagkatapos, sinamantala ang gulo para makisama sa mga pasyente. Bilisan nyo. Teka muna, may problema ba? Yan si Big Brother John. Tama. Di ba mayroon kang pampakalma? Oo nga pala. Kung gayon, gamitin mo na. Hindi maitatanggi na ang grupo ng mga tumakas ay puro magagaling na aktor. Pinabagsak ni Michael ang gwardya at dinala kayo sa ibaba. Kung aakyat kayo, ang nasa itaas ay ang infirmary. Binabantayan si Lincoln ng isang gwardya doon. Nagulat siya nang biglang sumugod ang grupo ninyo. Dinala ni Michael ang lahat sa infirmary, umaasang hindi ito nakalock. Halos lumundag ang puso ninyo sa lalamunan ng sa huli. Pagkatapos ng pagtatalo sa sarili, si Sarah ay bumalik at binuksan ang pinto. Ang susunod ay ang pagbukas ng bintana ng infirmary. Ginagamit ninyo ang hose ng bumbero para atali ang bintanang bakal at elevator. Balak niyang gamitin ang hatak ng elevator para mabuksan ang bintana. Hindi niya inaasahan na pagkapindot ni Michael, walang tao sa loob ng elevator. Hindi talaga ito nagsara, kaya nag-aalala ang lahat. Tapos, nagpresenta ang batang lalaki na pumasok. Alam niyang wala siyang silbi sa grupo. Ang makalabas siya ay dahil lang sa kabaitan ni Michael. Sa ganoong paraan, nagsimulang bumaba ang elevator, at mabilis na nabuksan ng malakas na hatak ang bintanang bakal. Nang maghanda na ang lahat na umakyat sa pader, biglang lumitaw ang baliw sa pinto, may hawak na alarm bell sa kamay niya. Kung hindi niyo ako isasama ngayon, hihilahin ko agad ang alarm. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Lincoln, ikaw ang manguna, isa-isa tayong aakyat sa bakod. Sa pagkakataong ito, si Cooper, dahil sa labis na pagkawala ng dugo, ay hindi na talaga makalakad. Ito yung noong nakaraang away nila ni Bellick, tinamaan siya ng bubog sa tiyan. Hindi na niya makikita ang anak niya. Bago siya mamatay, sa wakas, inamin niya ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw sa eroplano. Noong taong yun, hindi lang pala $1.5 milyon ang nakuha niya, kundi umabot pala ng 5 milyon. Sinabi niya kay Michael ang eksaktong address, at pinagbilinan ka na alagaan mong mabuti ang anak ko. Samantala, natuklasan na rin ng mga gwardya, na nakagapos ang warden sa loob ng aparador ng kulungan, agad silang nagpatawag ng alerto. Ang mga gwardya, kasama ang mga asong sanay sa paghahanap, ay nagsimula ng kumilos. Ang grupo na nagtatangkang tumakas ay isa-isang sumusunod sa lubid. Umakyat sa pader na katapat ng lubid. Matagal nang hindi napapalitan ng lubid. Hindi nito kinaya ang paghihirap, kaya't nang sumabit ang matabang lalaki, naputol ang lubid. Bumagsak siya sa lupa. Hindi may kakaila na may mga pagkakataong kailangan talagang magbawas ng timbang. Mabilis na dumating ang mga kay para arestuhin siya dahil sa pagpilit. Ibinunyag niya ang listahan ng mga tumakas, pero buti na lang at ligtas ang iba pa. Mabilis na kumalat sa loob ng kulungan ang balita tungkol sa pagtakas. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan din sa wakas si Bellick. Hinihila mula sa ilalim, tumutulo ang sipon niya, siguradong galit na galit siya. Agad na tinipon ng warden ang lahat ng puwersa ng pulisya. Nagpakalat ng pagkubkob sa buong lungsod, habang ang grupo ng mga tumakas ay nagpapatuloy sa dilim. Ayon sa ruta, hinanap nila ang sasakyang inihanda. Nagmadali kayong sumakay sa sasakyan pero pagkasakay nyo, napansin nyong wala ang susi. Ang baliw, sumunod agad at bumaba para hanapin. Hindi niya akalain na isa pala itong patibong. Nakuha ni Lincoln ang susi at iniwan siya. Nagmadali siyang tumakas dahil siya ang sumingit sa gitna. Hindi niya maalis ang amoy ng katawan niya sa inyo. Para na rin niyang isinusuko ang sarili niya sa mga asong tagapagbantay. Si John sa sasakyan, sinadyang umupo sa likod ni T-Bag para magkaroon ng pagkakataong barilin siya para makaganti sa kanya, pero hindi niya akalain na nag-iingat na si T-Bag. Kumuha siya ng posas at ipinosas ang sarili niya at si Michael, at nilunok niya ang susi. Kapag namatay siya, kailangan ni Michael na kaladkarin ng isang bangkay na mahigit 100 kilo para makatakas. Napilitan si John na pansamantalang palampasin na lang siya. Pero dahil hirap silang kumilos, hindi sila makasabay sa iba. Iminungkahi ni Lincoln na paghiwalayin sila sa isang bodega. Biglang pinigilan ni Lincoln si T-Bag sa mesa mula sa likod. Samantalang si Zucker ay pilit na kinakagat ang posas gamit ang pliers pero hindi pa rin maputol. Si T-Bag ay napangiti ng may pagmamalaki, ngunit sa sandaling ito, lumapit si John na may dalang palakol. Mas mabuti kung gawing simple ang mga bagay. Hiniram ni John si T-Bag.
Siguradong hindi makakasabay si T-Bag sa grupo. Ang 5 natitira ay nagmadaling tumakas, ngunit nang mapagod sila at makarating sa airport, natuklasan nilang ang eroplanong susando sa kanila ay umalis na dahil hindi na makapaghintay. Nagkasalubong na lang sila. Sa likod nila ay ang tunog ng mga humahabol na sasakyan ng pulis.